What's up? So day 5 ng Fishing Villa Busuanga Tour. Bumalik kami sa day 4 island kasi gustong bumawi nung iba. So pumunta kami doon ng mas maaga di hamak. Siguro mga 9 nandun na kami. Unfortunately, may mga tao doon sa spot namin. So pumunta kami doon sa other side ng isla. So pagdating namin doon sa other side ng island, happy yung opinion ng grupo. So either dito tayo, boatcast, or hintayin nating matapos yung isang grupo. Doon sa spot na hinulihan ko kasi ng GP, merong ibang taong nagfi-fishing pero mukhang nagpupusit. Hindi ko alam ba nagpupusit sila sa shark infested waters, pero ala, ganun talaga. Mahirap kumita sa Pilipinas eh. We spent probably a good hour doon sa bangka. Huli din. Like, eto. So mo kung may nadali si Bro Jason. Catch up the day! Lapo! So around mga 10-ish, pumunta na kami doon sa spot. Ang baba ng tubig. As in, mababa, mas kalmado. Prior yesterday, nagalit yung alon. Medyo ganito. Tapos hindi overcasting yung clouds. So sobrang tirik na tirik yung araw. So sila Peter, sila Jason optional. Dalawa kasing Jason na kasama namin. Si Sir Jason tumulong sa akin. Tapos si Jason optional. Pumunta sila sa lilim. So ako yung naiwan sa spot. Unfortunately, nasira kasi yung wading shoes ko noong day 2. Meral Chop Rock. Matagal ko na siyang gamit. Sobrang bugbog na sa akin yun. Pinantotoman ko, pinanlulusong ko. So bumigay na siya. I had to use sandals for footwear. So sandugo. Not the best option, to be honest. Tapos, wala rin akong dalang socks. Malay ko ba? Yun. So, sandals, and then barefoot, and then the rest of my apparel. So, nung naisip kong sumunod kila Bro Peter doon sa Liliman, yung lakad ko is parang I have the confidence na suot ko pa rin yung wading shoes ko. And then, accident happened. Paalala lang po, para sa kumakain, skip mo tong portion na to. So, what happened was, sumabit yung paa ko sa batuhan, na-disgrasyang hiniliit ko. Tuklap yung ito na lang. Tingnan nyo na. So yan, masakit? Hindi. Pero maraming dugo. As in, initially, hindi siya gumanon. Medyo partial lang. Hindi ko siya ramdam kasi I think since patay na yung kuko, wala nang pagluluksaan. Adler, puro katarantaduan eh. One thing's for sure, ang daming dugo. It was bright red. Hindi ko na video kasi alam kong baka malintekan ako na YouTube. So not only bad trip, nakasandals ako, another bad trip is I opted to travel light. So iniwan ko lahat ng mabibigat. Dala ko lang tubig, isang maliit na 10-liter dry bag, and nandun lahat ng gamit ko plus yung rod. May dala akong medkit pero iniwan ko. The only day na hindi ako nagdala ng medkit, yun yung araw na naalintekan ako ng malala. I know maraming magagalit sa akin, pero hindi ko naman inakalang mangyayari. Pero lesson learned na to. Every time na lalakad ka, especially ganitong fishing, always give medkits importance pag lalakad kayo ng ganito. So wala akong dalang medkit, I went survival mode. So hanap ako ng mga dahon toyo, made the rope, pinaikot ko sa niliit ko to control the blood kasi medyo non-stop yung pagdudugo niya. Tsaka para sumara rin yung kuko na nakaganon para hindi mapasukan ng buhangin, para hindi rin ma-infect. So far, nakatagal naman siya hanggang makasakay kami ng bangka hanggang makauwi ng home base. So unfortunately for me, nag-decide na si Sir Bogs na hindi na ako sumama ng day 6 saka day 7 kasi napansin din niya na napansin ko rin na medyo progressive na yung nangyayari sa aking aksidente at medyo baka malala na yung mangyari sa akin sa day 6 and 7. So I opted din na ako sumama.
Yung day 6, just to give light sa mga nangyari, yung day 6 was black bass hunting the entire day. Versus dun sa day 3.5 day lang. Nakahuli si Bro Jason. Ang nangyari pa doon, nakagatan si Sir Bobs ng black bass. As in, 40 pounds putol. So, wala kami ni Boss A nun. So, nandun lang si Bro Tim, si Tim yung may-ari, si Boss Bogs, yung dalawang Jason, si Sam, si Quincy, tsaka si Peter. So, 7 tao. Nasiraan sila ng speedboat. Nagtataka kasi ko bakit alas 8 na ng gabi wala pang paramdam ko nasan sila. So kami ni Boss A para nag-uusap na by 9 o'clock sabihan na yung mga crew ng Hensel Gardens na tawagan ng bangkero, magmamanhunt tayo. Good thing naman yung mga crew doon, sinabihan na kami, tumawag na pala si Tim doon sa wife niya around 7:30 na pauwi na sila. So anong nangyari sa kanila, nag-stall yung motor, yung outboard motor ng speedboat, tapos nung napaandar nila, nawala naman yung steering. So nag-paddle galore sila ng malayo papunta doon sa daungan. For day 7 naman, wala, naka-ano na ako, naka-chillax mode na ako, hindi na ako naka-gear, naka-pang-uwi na ako. Yun yung same day na uuwi na rin kami. Sila Sir Bogs nag-black bass pa konti, punta kami doon sa spot. Day 7, rest back sila. So, nakahuli si Sir Bogs ng kuda, nakahuli si Bro Jason ng pargo. Tapos kumain, base lang sila Sir Bogs, tapos ship back to Manila. Ayun, that is pretty much what transpired for our 7 days-ish of stay sa Busuanga. It was fun. Fun doesn't describe the entirety of the events na nangyari. So, masaya. Daming learnings especially. I will keep those at heart. Alright, so once again, I'm your boy, Mad Bear Angler. Peace, tight lines. Till next fishing video, stay safe, take care, and enjoy life. Yeah.